Sa sobrang tuwa po niya, ay hinalikan niya pa ang kamay ng tumulong sa kanya. Hawak pa niya ang biskwit nang siya po ay barilin ng sniper. Sa datos ng UNICEF, 50,000 children have been reportedly killed or injured since October of 2023. Sa ilang estimate at binanggit din ito ni Senator Padilla, 28 bata, halos katumbas ng isang classroom, ang namamatay sa Gaza araw-araw. Ayon po sa United Nations at sa iba't ibang humanitarian agencies, sila po ang nagsasabi. Ito na po ang isa sa pinakamatinding humanitarian crisis sa kasaysayan ng ating panahon. Isang bata po ang hindi nating malilimutan. Si Amir, 11 taong gulang. Naglakad po siya ng mahigit sa 12 kilometro upang kumuha po ng pagkain. Walang tsinelas, sugatan ng paa, sa ilalim po ng putukan para makakuha lang ng isang biskwit mula sa isang aid distribution site. Sa sobrang tuwa po niya, ay hinalikan niya pa ang kamay ng tumulong sa kanya. Hawak pa niya ang biskwit nang siya po ay barilin ng sniper. Namatay po si Amir, isang batang gutom, hindi kalaban, hindi armado, isa lamang po sa 60,000 na inosenteng biktima. At si Donya, isang ina sa Gaza, sugatan at umiiyak habang yakap ang maliit na sapatos ng kanyang sanggol na namatay habang nakapila para humingi ng gatas. Ginuot ginang senador, bawat numerong binabanggit po natin ay uulitin ko, hindi po ito pelikula ni Angelina Jolie o pelikula ng mga sikat sa Hollywood. Ito po ay tunay na pagdurusa. Ayon po sa isang ulat din, ito daw po ay nagmumukha ng sistematikong pagpapahirap. Pagpapahirap para makakuha ng pagkain, tubig, gamot. Sinasadya daw po na harangin. Pati daw po ang mga doktor, mga nurse at mga volunteers ay wala ng proteksyon at nadadamay pa sa patayan. Hindi po daw maikakaila na ang gutom at takot ay ginawa ng kasangkapan dito sa gera na ito. Aming mahal na tagapangulo, hindi na po ito digmaan. Nais po nating ipaliwanag at makita ng ating mga kababayan na hindi po tayo pwedeng manahimik sa usapin nito dahil ito po ay labag sa karapatan ng tao. Ito po ang hinihingi natin. Hindi po tayo madamay dito sa gulo na ito kung hindi tayo po ay humihingi ng awa upang payagan po ng ating kaibigan na bansa ng Israel na makapasok, proteksyonan ang mga sibilyan, humanitarian workers, at payagan po nila ang tuloy-tuloy na pagpasok ng pagkain, ng tubig, ng gamot. Sapagkat tayo po ay nagpasa ng resolusyon patungkol dito. Ang hinihingi po natin ay madinig kaagad at masabihan po sa diplomatikong paraan ang bansang Israel na payagan po tayo, ang bansang Pilipinas, na magsagawa ng humanitarian mission para sa mga nasa Gaza. Sa datos ng UNICEF, 50,000 children have been reportedly killed or injured since October of 2023. Sa ilang estimate at binanggit din ito ni Senator Padilla, 28 bata, halos katumbas ng isang classroom, ang namamatay sa Gaza araw-araw. Critical na ang kawalan ng pagkain, tubig at gamot. Ayon sa reports, the blockade of aid, the starvation, the constant forced displacement, and the destruction of hospitals, water systems, schools, and homes, in essence, the destruction of life itself in the Gaza Strip. It is the responsibility of the Philippines, as a member of the community of nations, to speak out against these crimes against humanity. I commend the Philippine government for standing on the side of human rights and international law. Last June,
together with 148 other countries, we voted in favor of a UN General Assembly resolution demanding an immediate and permanent ceasefire in Gaza. It is also our personal duty as human beings to not choose silence when our fellow men, women, and children are dehumanized on this scale, especially with the presence of Filipino-Palestinians living in Gaza. Shukran kay Senator Padilla for lending his voice to this issue. Kaisa niyo po ako, pati sa Senate Resolution number 14. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Ontiveros. The gentleman from Palawan, Senator Erwin Tulfo, is recognized. Maraming salamat po at magandang hapon po, Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong magpahayag ng aking pagsuporta po sa resolusyon na ifinail po ng ating kasamang si Senador Robin Padilla patungkol po sa paghingi ng suporta para po sa mga tao po doon sa Gaza na ika nga ayon na rin po sa mga balita ay nahihirapan na at libo-libo na po ang namamatay doon at libo-libo na rin ang namamatay sa gutom at libo-libo rin po ang nasasaktan para makipag-agawan, makakuha lamang po ng pagkain. Gabi-gabi po napapanood ko ito sa telebisyon sa mga balita na ganun po ang nangyayari sa mga tao doon, kabilang na po ang mga kabataan. Mayroon lamang po sana akong katanungan sa aking idolo sa pelikula ay sa aking idol po, matanong ko lang, paano po natin ipapahayag o ano hong gusto ninyo para maiparating natin sa liderato ng Israel o bansang Israel o sa kanilang ambassador dito sa atin ang ating pagtutol sa nangyayari doon at paghingi ng suporta. Ito po ba ay sa pamamagitan ng diplomatic channel, sa pamamagitan po ng Department of Foreign Affairs natin na magpadala po tayo ng sulat at ipahayag po ang ating suporta at una ang pagtutol sa nangyayari doon sa pagpigil po sa paghahatid ng mga pagkain at patuloy po ang pag-atake at pagbomba po ng Israel sa Gaza. Ganun po ba? Opo, Yes, the gentleman is recognized. Senator Padilla, please. maraming salamat po, Thank you. Ginoong Pangulo. Napakaganda po ng mungkahi ng aking pinsan. Maraming salamat po, Insan. Alam niyo po, matagal na po natin ito pinag-uusapan dito sa plenaryo. Nakailang beses na rin po akong banggit dito, nakailang beses na rin po akong pakiusap para po sa ating sa DFA na tumindig po, no? Lalong-lalo na po ang ating representante sa United Nations. At nagkaroon naman po na magagandang kamakailan lang po, tayo po ay tumindig dyan. Tumindig po ang ating ambassador doon, ang nag-represent ng United Nations, para po dyan na magkaroon po talaga ng tigil putukan, ceasefire, ganyan po. Lahat po yan. Ang nangyayari po kasi, ang hinihingi po natin ngayon, para magkaroon po ng final solution. Ito pong mangyayari sa September, diyan po sa United Nations General Assembly, magkakaroon po dyan na ang butuhan kung kikilalanin na po ang State of Palestine. Ang hinihingi po natin, sana po ang ating pong gobyerno, ang ating pong administrasyon, sa tulong po, no? Kanina ko pa po binubulungan ang ating chairman ng Foreign Committee. Kanina po kami nag-uusap. At kayo po bilang vice chairman, ay ma-endorso nyo po ako na mapayagan po ako sa diplomatikong paraan. Opo, hindi po yung kailangan po alam kailangan batid ng bansang Israel na tayo po'y pupunta doon upang makapagbigay po ng humanitarian relief, mapayagan po tayo. Kasi sa ngayon po, Insan, talagang wala pong makapasok na kahit na sinong bansa at nakalulungkot po yon. Dahil meron naman po tayong diplomatic relationship sa Israel. Katunayan po, wala po tayong visa dyan. Tayo po ay nakakapasok sa Israel ng malaya dahil sila po din ay tumatanaw ng utang na loob sa atin sa pagtulong po sa natin sa kanila noong World War II. Kaya yung po sanang diplomatic relation na yon, magamit po natin ngayon sa humanitarian aid. At sana po, ang pangalawa po nating hinihingi, yung magkaroon ng final na kapayapaan kung ang Pilipinas po ay boboto sasama sa EU, sasama sa United Kingdom, sasama sa iba pang bansa, Canada, Japan, na boboto po na magkaroon na ng Palestinian state.
Yun po talaga, aking insan, ang aking tong idolo, napakatapang na idolo sa larangan ng journalism, na ito po talaga, kung hihingin po natin yung tunay na katapusan ng kaguluhan nito, yun po talaga, two-state solution at yung pong mapayagan tayong makapagdala ng humanitarian aid. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Rest assured po sa ating pong Senador Robin Padilla na pag nag-convene po ang Committee on Foreign Affairs ay pag-uusapan po at tatalakayin sa lalong madaling panahon ang issue na ito para makahatid po, makapagbigay din tayo ng tulong at ayuda ang ating bayan sa mga tao po doon sa Gaza. Hindi lang po pagbibigay ng ayuda at tulong sa mga sinalanta ng bagyo o baha sa mga panig na bundok, kundi sa mga lugar na sinalanta rin po ng giyera sa mga oras po na ito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo. Senator Amy Marcos is recognized. Yes, thank you very much, Mr. President, Majority Leader. I would just like to extend my support to the Senator Robin Padilla, and with the hope and the prayer that Israel, with whom we have had long-standing diplomatic relations mula pa noong 1958, and the embassies have been in full operation. They have had economic relations, cultural ties, pati military ties. Namimili tayo ng Elbit system sa kanila. At ako ay saksi nung tumulong ang Israel sa atin, yung Masyad at yung iba't iba pang charitable organizations doon sa tinatawag nilang Typhoon Haiyan o Yolanda dito sa atin. Andun ako sa Leyte, sa Tacloban, at nakita ko ang hirap at malasakit nila para sa atin. Sana'y bigyan tayo ng pagkakataon na makatulong din sa Gaza on a purely humanitarian level, walang bahid ng politika, walang pakikiisa sa alinmang panig, at makatulong. Nakakasama talaga ng loob at halos hindi ko mapanood sa telebisyon ang nangyayari sa mga kabataan, kababaihan, matatanda sa Gaza. Sana makatulong tayo tulad ng ginawa ng Israel para sa atin nung panahon ng Yolanda. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you very much, Senator Ivy, for your manifestation. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to make a manifestation is Senator Lauren Legarda. I move that she be recognized. Senator Loren Legarda is recognized. I wanted, Mr. President, to convey my support for the advocacy, long-held advocacy of Senator Robin Hood Padilla. And I associate myself with all the views and the pain that we've seen in the photos and video and the daily news that bombards us regarding the continued genocide in Gaza. No nation with a conscience can plead ignorance of what is unfolding. The ongoing devastation and terror happening in Gaza is a human tragedy of unspeakable proportions. The continued blockade, indiscriminate bombardment, the obstruction of basic humanitarian assistance have pushed over 2 million civilians to the brink of famine, displacement, and death. These are not consequences of war, but of impunity left unchallenged. I can say much more, but I will leave it at that. And I would like to lend my support to the proposed resolution of the only Muslim senator in session. But this really goes beyond religious beliefs and religion. This is really the greatest, perhaps, humanitarian challenge of our times. And our silence would be complicity in the genocide that is occurring. And so I join the good gentleman from Bicol in the Philippines for this proposed resolution that he has filed. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Loren Legarda, for your manifestation. Yes, Sure, Mr. sure. President, last but not the least, to make a manifestation is our Senator Juan Miguel Zubia. I move that he be recognized. Senator Mig Subir is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, this is a short manifestation of support to Senator Robin Hood Padilla, who I've known for a long time, is also an adopted son of Mindanao. He's right, Mr. President. Hindi lamang ang mga kapatid natin Muslim ang dapat magingay dito. Lahat ng tao sa buong mundo. Whether you're a Christian, you're a Muslim, you're a Buddhist, you're Hindu, you're even a pagan, if you wish, Mr. President, or an atheist. This is
already law of humanity. Humanitarian grounds na po ito. Tama po kayo. Nung napapanood ko po yung video, may mga batang maliit dyan. May anak din po ako ng 10 taon. Imagine if your 10-year-old son is in the same situation as they're facing now in this day in Gaza. Siguro bilang ama, wala ka talaga magagawa, Mr. President. But as a nation who believes in humanitarian law, Mr. President, we should support all efforts in the United Nations to finally find a solution of this problem. I'm surprised, Mr. President. Dati nung bata po ako, yung United Nations ang pinupuntahan ng taong bayan kung may ganitong klaseng pag-aapi at gumagawa po sila ng task force, peacekeeping force. I know Senator Lacson was former chief of police, knows this for a fact that we sent many members of the PNP in areas like Africa, Myanmar, South America for peacekeeping roles. Sana naman, like Kosovo in Europe, sana naman po yung umaksyon ng United Nations. Alam ko vinivito ng mga ibang bansa dito sa Security Council. But if this is taken on the floor in plenary and as a majority vote of plenary, take this up that we should send peacekeeping forces there, I think it should be done in the name of humanity, Mr. President. How ironic, sabi ko nga dito, how ironic, Mr. President, na a country that was almost wiped out of the face of the earth 80 years ago in World War II because of their religious beliefs is now doing as the same to another small country beside them. Ang balita nga po, Mr. President, gusto na pong pasukan ni Mr. Netanyahu ang Gaza at i-take over na. It's an invasion already, no longer in the guise of anti-terrorism. Okay lang sana po kung yung anti-terrorism po nila ay surgical strikes, yung tinatamaan po nila, yung mga combatants, yung mga leaders. Pero na yun, Mr. President, it is to whom it may concern. Yung binobombahan po nila dun. Kaya ang dami po mga bata, mga nanay, mga lolo at lolang namamatay, non-combatants. I think this should be enough. Tama na po, sobra na po ang pagbobomba nila sa tao dun sa Gaza. Dahil tao din po sila eh. Di ba? In the grand scheme of things, we're all just human beings trying to survive with our families, trying to live a life of decency, Mr. President. Kaya ako, dati tahimik lang po ako dahil marami tayong kaibigan na Israeli, kaibigan natin si Ambassador na umuwi na po sa Israel. Pero pag nakikita kami ni Ambassador, sinasabihan ko na rin siya, Ambassador, tama na siguro yung ginagawa niya. Kawawa na yung mga tao. Maawa naman po kayo sa mga tao. And I think that is the basic sentiment all throughout the world, if you ask me now, that enough is enough. And I support the speech of the good gentleman. Shukran to your speech. And inshallah, one day, we will see peace in that area. But it has to be done with all countries, support of all countries towards that peace. Katulad ng ginawa natin sa Bangsamoro, napakahirap. All government, all country approach. Pero nagawa na po natin. Pero may konting gusot lang na yun. Na sana maayos po natin. Pero kung kaya natin gawin doon na halos 3 dekadang nag-aaway yung gobyerno at ating mga kapatid na Bangsamoro, kaya din sana po natin hanapan ng solusyon itong problema sa Gaza. So Mr. President, I congratulate the gentleman from Nueva Ecija and Camarines Norte and Republic of the Philippines, our lone representative, Muslim representative in the Senate, in his move to finally put an end to the strife that the people of Gaza are feeling and are experiencing now. Thank you. Mabuhay po, Mr. President. Thank you, Senator Subiri, Majority Leader.